Magandang umaga po mga ka-Distrito 4. Narito po tayo ngayon sa Diosdado Macapagal Elementary School para po sa isang brigada eskwela na kung saan ang ating Vice President Inday Sara Duterte ang mangunguna sa paglilinis ng mga silid-aralin. Ayan po, kasama po si Congressman Bong Suntay, Councilor Big Suntay at syempre ang ating butihing kapitan, Boss Kiko Del Mundo. Brigada po muna siya. Punta naman po yung dito siya. Naglagang lang po tayo. Alon. Kaya kanina, sabi niya sa akin, Bongbong, di ba nagpunta na tayo dito? Naalala niya na dito kami nag-house to house. So, andito rin, siyempre, ang ating superintendent ng ating city school, si Ma'am Carlene. Ma'am, thank you very much for being here also. At andito si Councilor Mix. Andito yung napakasipag at batang-bata kapitan namin, Ma'am, si Cap Kiko Del Mundo. With Cap Vincent Saab, and then si Cap Tonito Palma, yung mga SPTA teachers, parents natin, and of course, sa Office of the Vice President, maraming salamat. Ma'am, thank you very much for choosing the schools in our district para makapunta kayo at makatulong dito sa Brigada Eskwela. Itong mga donations nyo, mga cleaning materials, painting materials is very much welcome. But above all, alam nyo, hindi lang yung brigada ang ina-excite ng mga tao dito, ma'am. Yung presence nyo po, yung pagpunta nyo dito, knowing that you have time from your busy schedule na mapuntahan yung aming paaralan dito is talagang a very big thing for them. Actually, sinikret na namin ni Attorney Lopez ito wala kaming sinabihan kasi gusto namin secret sa mga tao, pero kahit secret, madaming chismoso dito. So dumami yung nagpunta. Yung iba inawat na namin sa gate. Pero lahat sila excited na dito ka for education, napaka-importanting bagay dahil itong edukasyon talaga this enables yung pagkakaan natin to succeed in life. Talagang dapat talaga mabigyan ng pansin. This has to be prioritized. Halos lahat ng bansa sa buong mundo, hindi man dito sa Asia, pasenso. Dahil kami ang magpapahalaga at edukasyon. And it's about time na dito rin sa atin talagang we realize the value, the importance of education, how to upgrade. Sabi sa akin ni kanina, Bongbong, alam mo, talagang dapat bigyan natin ng priority yan. More schools, more teachers para doon sa mga estudyante natin. Pati hindi lang more teachers. Mapataas natin yung sweldo ng mga teachers. Diba? And upgrade their skills. Yan yung mga bagay na alam nyo nasa puso ni Sara Zimmerman Duterte. Maraming salamat. Mari po kayo maupo. Sa ating pong pinakamamahal na Congressman Bong Suntay, sa ating pong ever-supportive na Barangay Captain Kiko Del Mundo, sa ating pong iba pang mga staff ng Congressional Office ni Kong Bong Suntay at iba pang barangay staff dito sa Barangay Tatalon. Masaya po ako na nakabalik ako dito sa inyong barangay, sa ating pong teaching and non-teaching personnel ng Department of Education, sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag kaninyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Sabi ko po kay sa amin pong Chief of Staff, kay Yusek Lopez,
Sabi ko sa kanya, noon, nung ako ay Department of Education Secretary, ako po yung pumupunta talaga at gumagawa ng mga kailangan gawin sa loob ng paaralan, ng silid paaralan sa mga eskwelahan. Sabi ko sa kanya, pakiusap naman, pwede ba nating imbitahin ang mga kasama natin sa Office of the Vice President para sila po yung maglinis at tumulong sa ating mga teachers at mga magulang. At kanina ay nakita po tinignan po namin ang accomplishments nila, 3 classrooms, 3 silid paaralan ang kanilang ginawa at kinontribute para sa inyong lahat. Kaya masaya yung mga pagbisita namin dito sa inyong barangay. Nabanggit nga ni Congressman Bong Suntay noong una, nangangampanya kami. Masaya din dahil napakarami naming nakilala at nakita na mga tiga-barangay Tatalon. Hindi ko lang alam kung nandito yung hinahanap namin na bata dahil nakilala namin siya noong nasa labas sila habang kami ay nangangampanya. Wala siyang tenga. Oo, kung nahanap or nakilala ninyo yung bata na yon, hinahanap namin siya dahil pwede yun ayusin ng isang plastic surgeon. Kaso, nung tinatawagan na namin yung magulang ay hindi na sumasagot yung magulang para mapaayos yung tenga ng kanyang anak. Kaya kung kilala ninyo yun, ipaalam ninyo sa amin para makausap namin ulit yung kanyang mga magulang. Dahil napakadali ayusin noon. Maliit pa siya, mga siguro 1-year-old. Mga siguro ngayon, ano na siya? 2-3 years old na ngayon yung bata. Masaya dahil sa pagbabalik namin ay Brigada Eskwela naman ang aming ginawa para sa edukasyon ng ating mga anak. Lagi ko pong sinasabi sa lahat ng mga kabataan at mga magulang, ang edukasyon po ang magpapabago ng buhay ng mga anak natin. Dahil sa pinakasimpleng halimbawa na naiintindihan ng mga bata, napakalaki ng pagkakaiba ng trabaho ng nakapagtapos ng pag-aaral at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sinabi natin, hindi nakapagtapos, so hanggang 2nd year. High school lang or hanggang grade 4 lang. Ang mga trabaho ay minsan merong trabaho, minsan walang trabaho. Napakaiba nun kapag ang ating mga anak ay nakapagtapos ng education, naging teacher, nakapagtapos ng engineering, naging mga engineer, naging mga nurses, naging mga doktor, naging mga accountants, nagtrabaho sa bangko, nagtrabaho sa iba't ibang multinational companies. Dahil malaki yung pinagkaiba ng kanilang sahod. Yun yung pinaka na makikita ng isang bata na merong nagbago sa kanyang buhay dahil sa ginhawa na dala ng edukasyon at dala ng kanyang magandang trabaho. Kaya yan po yung lagi namin inuulit-ulit sa aming pagbabago campaign sa Office of the Vice President. Napaintindi sa mga magulang at mga anak nila na huwag mag-give up, huwag tumigil sa pagiging masipag at sa paglaan ng pera at gastos para sa pag-aaral ng kanilang mga anak.
Ang Brigada Eskwela po ng Office of the Vice President ay isa paaralan sa Quezon City. Bukas naman po, nasa syudad kami ng Maynila at sa Friday, sa Biyernes ay nasa Baybay, Leyte kami para sa Brigada Eskwela. Napakaliit po ng aming opisina pero kung ano man po yung maitulong namin sa inyo ay ipaalam niyo lang sa amin at susubukan namin na gawin ang lahat para maibigay ang suporta at tulong na kailangan ninyo. Nagpapasalamat po kami sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Sabi ko nga, maliit ang Office of the Vice President. Meron kaming mga dala para sa inyo. Pintura at